My precious. Okay, welcome back po mga Dower Gods. Ngayon matapos po nating interviewin ang dalawa sa pinakahahangaan nating banda, ngayon sasangguni naman po tayo sa isa sa pinakasikat na boksingero ng panahon. Hindi po siya si Manny Pacquiao, no? At hindi rin po siya si Hatton. Ngayon, I am proud to present to you, please welcome! In the red corner, weighing 155 grams, the pride of Los Angeles, Nino Baloloy Ramos. Saba dyan, ha? Kamusta naman ngayon, Baloloy? Okay lang. Okay lang. Ano na bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ito, pansuntukan ako eh. Okay. Baka may papalag dyan, ha? Okay, diretso natin itong ating programa, no? Sige, gusto mo, diretsuhin ko mukha mo eh. Marami kasi nagtatanong, kasi ngayon, maraming mga tagahanga ka sa Pilipinas ang nagtatanong. Kasi, ikaw daw kasi ang pinakamagaling sa pagsalarangan ng identifying events, ano? Ako pa, malapit ako. Ano ba yung mga way of identifying events? Una na nga dito yung events versus prior condition and responses. So ano bang masasabi mo tungkol dito? Yan lang. Alam na alam ko yan. Ako pa. Mga kabayan. Nakikita nyo kung gaano ako katalino. Well, dito sa events versus prior conditions, mahabang design process. Pero ang events dito ay kapag na-apektuhan na yung system. Ganun ba yun? So, maaari ka bang magbigay ng kahit isang halimbawa? Ikaw pa. Yung pala. So, mga kaibigan, ako din po sa binulo niya sa akin, ano? Ang isa daw po palang halimbawa ng sinasabi niyang events versus prior condition and responses, halimbawa po pala yung isang customer, gusto po niyang bumili ng isang shirt. Ngayon, iisipin po niya na gusto niyang bumili, tapos pupunta po siya sa isang tindahan, tapos magsusukat siya doon. Halimbawa, hindi niya magustuhan, pupunta siya sa ibang tindahan para magsukat ng ibang damit doon. Ngayon, kapag nagustuhan po niya yun, kapag nag-decision niyang bayaran yun, siyempre magre-responsa po yung system, ano? Bale, may gagawin na yung agent o yung actor para magkaroon ng response yung system. So, doon po pumapasok yung sinasabi niyang unang way of identifying the events. Kumbaga, masasabi mo siyang events, yung bawat section, ano, yung mula sa pag-iisip, paglalakad, masasabi mong events siya, pero sa system, hindi pa siya considered as events, di ba? Ang mako-consider lang na events doon ay yung to the matter na nag-input na yung actor o yung user ng data doon sa system. So, yun po ang ibigay sa akin ni Baloloy. Okay, dadako naman tayo dun sa pangalawang tanong. Actually, yun yung pangalawang way of identifying the events. So, according dito, the sequence of events tracing the transactions of life cycle. So, ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Premi mo muna. Lakas ng pwersa, no? Bali, Brad, another way of identifying events is tracing transactions life cycle. Meaning, tumingin ka sa akin. Maraming events sa loob na isang transaction. Bali yun pala yun. So, pwede ka bang magbigay ng kahit isang halimbawa tungkol sa sinabi mo? Pag napapagbibigan mo ako, suntukan tayo mamaya. Oo ba? Nag-iinit niyo ako mo ako eh. Sige. Nice one. Sama. Okay. So, ayun po mga kaibigan. Ako din ulit sa binulong sa akin ni Baloloy, ano? Ang isa palang halimbawa ng sinabi niyang isang way of identifying events, which is the sequence of events tracing a transaction. Isa palang halimbawa mayroong sa isang business, may bagong customer. Tapos, kapag may bagong customer, ibig sabihin, wala pa siyang alam doon sa mga products ng isang business. So, ang gagawin niya, hihingi siya ng catalog
para malaman niyo yung mga produkto ng isang business na yun, ano. Tapos yung isang events na yun, consider niyo as event. The next thing is pagkahingi niya ng catalog, ang mangyayari ngayon, check niya ngayon, tawag siya sa isang actor ng system, check niya yung availability ng mga product. So ngayon kailangan ngayong i-check ng actor yung system niya kung anong availability ng mga product na yon. So magre-response ngayon yung system. That's another event. Next thing is o-order na ngayon yung customer. Bale, magre-response na naman yung system mo para dun sa ordering process, magpa-process na siya ulit. So, yun po yung sinasabi ni Baloloy na maraming event sa loob ng isang transaction. Kumbaga, hindi mo masasabing iba-iba yung process na yun, iba-iba. Hindi mo masasabi na yung first process is a transaction. Consider yung mga bawat events na yun as isang transaction. So, maraming events sa loob ng isang transaction. Yun po yung sinasabi ni Baloloy. Ngayon, Baloloy, dadako tayo sa pinakahuling tanong. Sa pinakahuling tanong na gustong malaman ng ating mga kababayan. The last question is yung third way of identifying the events. So, ano ba yun? Sabi dito, ito yung technology-dependent events and system controllers. Ano ba yun? Basta yung promise mo mamaya. Oh, Nice one. tama. Ito naman yung events concerning system controls and perfect technology assumption. Sa system control, dito nakapulob yung paglalagin. Bali dito pala yung mga events, halimbawa, isa kang actor o isa kang user. Mangyayari nun, yung events na ginagawa mo, technology dependent. Kumbaga, kapag nag-login ka, yun lang yun. Di ba? Consider na siya as event kasi gumamit ka ng system, nag-response yung system sa'yo. Okay. So, ayun pala. Bali, yun lang yung mga pinakamalalaking tanong na gustong malaman ng ating mga kababayan, Ayun, mga kababayan, nalaman na po natin ang mga tanong na gusto nating malaman tungkol kay Baloloy, Ngayon, Baloloy, meron ka bang mga ipopromote o may mga laban ka bang masusunod? Ang mga laban ko? Pacquiao! Hinahunting na kita. Susunod na kita kahit kababayan kita. Sa mga classmate ko nga pala, CIT 08 Auto P. Paul Nino Ramos ka pala. Ayan, narinig niyo po mga kababayan. So, alias Baloloy nga pala. Mineski. So, babalik na po tayo ngayon sa studio. Don't go away. We'll be right back. After some announcement.